Pagkalipas ng ilang taon, noong 2018 at 2017, sumabog ang tumor ko at lumaki sa sukat na siyam ng 10 sentimetro. Ibig sabihin, literal na isang katlo ng utak ko ang kinain. Kapag ang isang bagay sa utak ay kinakain at tinanggal, hindi na ito maaaring bumalik. Nagkaroon ako ng hindi homogeneous na tumor na naglalaman ng mga bahaging may glioblastoma na siyang pinaka-agresibong tumor na umiiral. Makikita mo talaga yon. Magpapakita kami ng larawan na may contrast agent mula sa MRI scan. Walang record sa archive ng sinumang nakaligtas sa tumor na iyon. Ang mga tao ay nabubuhay ng mga 1 hanggang 2 taon, depende sa laki ng tumor, ngunit walang nabubuhay ng mas mahaba kaysa doon. At pagkatapos kong taimtim na sabihin ang aking amen, malinaw at malinaw kong narinig ang isang malakas at malakas na tinig na nagsabi sa akin, talagang hindi kita papayagan na mamatay magpakailanman sa buong kawalang hanggan. At sa show ngayon na talagang inaabangan ko, halos hindi na namin nasimulan dahil ang daming topic na napag-usapan namin ng hindi formal. Ang bisita ko ay isang lalaking nakaranas ng isang napakamakabuluhang, sabihin nating trauma trahedya sa kanyang buhay. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng brain tumor, isang napaka-invasive na tumor sa utak na nagdala sa kanya halos sa kanyang kamatayan. Nakilala niya ang Diyos at nang walang karagdagang pagkaantala, maririnig mo na ang kanyang kwento. Kasama natin ngayon si Goran Shushlich. Goran, maraming salamat sa paglalaan ng oras upang maging bahagi ng podcast na ito at umaasa ako na sa pamamagitan ng podcast na ito, luwalhatiin natin ang Diyos at ito ay magsisilbing pasiglahin at inspirasyon ng iba. Bueno, masasabi ko na lumaki ako sa pananampalatayang Kristiyano. Ako ay isinilang dito at nabuhay ako bilang isang Kristiyanong mananampalataya, ngunit hindi nakaranas ng tunay na malalim na pagbabagong loob at hindi tunay na ipinanganak muli sa espiritual na kahulugan. Noong 2010, na-diagnose ako na may napakaseryosong tumor sa utak. Sa partikular na oras na yon, ito ay humigit kumulang 4 na sentimetro ang laki, isang medyo makabuluhang masa. Na-admit ako sa ospital, ngunit hindi ito inoperahan o inalis sa operasyon noon dahil hindi ako lubos na sumang-ayon na sumailalim sa ganong malaking operasyon sa partikular na oras na yon. At dahil dito, umuwi ako sa aking pamilya. Iyon mismong kami bilang isang pamilya ay nagsimulang manalangin ng taimtim sa Diyos na mahimalang pagalingin ako. Dahan-dahan ngunit tiyak na nagsimula akong makaramdam ng pagbuti na unti-unting nagpapabuti sa aking kondisyon at kagalingan. At pagkatapos nang bumuti na ang pakiramdam ko, kahit papaano ay nawalan ako ng koneksyon sa Diyos. At bukod pa doon, muntik ko nang maramdaman na hindi Diyos ang tumulong sa akin, ngunit malusog ako dahil sa sarili kong mga aksyon. Lumipat ako sa herbal extract, iniwasan ang karne, gatas at lahat ng produktong pang-industriya mula sa hayop. Sinusundan ko, alam mo, ang lalim ng tamang therapy, natural na nutrition, mga herbal extract na walang peking bitamina o mineral na talagang nakakapinsala at ginagamit sa mga tindahan ng pagkain sa kalusugan ngayon. Ang mga ito ay talagang nakakapinsala sa katawan ng tao. Ang ating katawan ay maaaring gumamit ng mga sangkap na mula sa halaman, mga paghahanda na tunay na katas ng iba't ibang uri ng halaman at gumagana ang mga ito ayon sa nararapat. Maraming dapat pag-usapan dito, ngunit hindi ko na iyon papasok ngayon. Halimbawa ano ang eksaktong naramdaman mo noong taon 2010 sa partikular na taon na yon? Nakaranas ka ba ng anumang makabuluhang pananakit ng ulo o kakulangan sa ginhawa sa oras na iyon? Panay ang ulo ba nito? Ilang uri ng migraines? Paano ka dumating sa puntong sinabi mong, gusto kong pumunta sa doktor para suriin ito? Bueno, bigla akong nahimatay at pagkatapos ay dinala nila ako kaagad sa ospital sa pamamagitan ng ambulansya at doon sa pagsusuri natuklasan nila na mayroon akong isang makabuluhang tumor sa utak, humigit kumulang 4 hanggang 5 sentimetro ang laki. Pagkatapos ay gusto nilang alisin agad ang lahat, ngunit sa kabutihang palad, ang aking mahal na asawa ay mahigpit na nagprotesta at sa huli ay hindi pinahintulutan na mangyari ito. Kaya maingat nilang binuksan ang aking bungo at pagkatapos gawin iyon, agad nilang tinawagan ang aking asawa upang taimtim na hingin ang kanyang tahasang pahintulot na alisin ang lahat. Mariin niyang tanggi, kaya maingat nila akong isinara at iniwan na lang ako doon.
At ayon sa kanilang medical na pagtatasa, sinasadya kong pinili na huwag manatiling buhay na isang malalim at mahirap na pagsasakatuparan. And pagtakbo, At saka ako nagsimula. Kaya bago iyon, kumakain ako ng maraming karne at hindi malusog na pagkain. Simula noon, ako ay naging ganap na kumakain ng halaman, kumakain lamang ng mga pagkaing halaman. At tumigil ako sa pagkain ng karne at lahat ng iba pa. At nagsimula akong maging mas mabuti. Kaya sa panahong iyon sa ospital at pagkatapos, palagi kaming nagdarasal sa Diyos na napagalingin at iligtas kami, gaya ng nabanggit ko. At sa aking pagbuti, lalo kong nakalimutan na ang aking kalusugan ay resulta ng kanyang panghihimasok. At pagkatapos ng kalahating taon, tuluyan na akong huminto sa pagdarasal at pag-aaral. Sa loob ng isang taon, sa totoo lang, patawarin mo ako. At bigla akong napadpad sa ospital. Napagdesisyonan, nagpa-check up ako isang buwan bago at mayroon akong tumor dito sa kaliwang bahagi. And a month after that, since it was the most malignant tumor there is, nadiskubre nung dinala ako sa ospital na sa kabilang side ng utak ko, 3 pa ang nabuo. Ang isa ay 2, higit sa lahat 1 sentimetro. Talaga ang aking buong ulo ay halos kinakain at naalala ko ito ng husto. Napakahusay talaga. Malinaw na sinabi sa akin ng mga kawani ng ospital na hindi nila ako matutulungan. Na sa katunayan ay dapat akong umuwi at maghanda upang sabihin ang aking huling paalam sa aking pinakamamahal na pamilya kahit na hindi ako masyadong nakakausap. Ako ay nasa isang semi-conscious na estado, wika nga, simbolikong nagsasalita. At pagkatapos noon ay isang Sabado ng hapon. Kasagsagan noon ng tag-araw, mga 40 degrees Celsius. Nakatayo kami sa itaas na palapag ng aming tahanan at napakaraming tao ang dumating upang ipagdasal ang aking paggaling. Walang ulap sa kalangitan at biglang sa panahon ng mga panalangin, nagsimula itong kumulog ng napakalakas na ang lahat ay natakot, iniisip kung ano ang nangyayari, kung katapusan na ba ng mundo. Ganon kalakas yun. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Tumayo ako, bumalik ang lakas ko at pumunta kami sa ospital para sa MRI. Doon, natukoy na ang lahat ng bagong paglaki ay nawala na parang hindi ito umiral. Ang pangunahing tumor sa kaliwa ay hindi lumiit, pero ang bagay na nagdulot ng panganib ay nawala. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang bahaging yon ng utak ko. Noong 2010, natukoy na mayroon kang tumor sa utak na mga 5 hanggang 6 na sentimetro ang laki. Sa panahong iyon, pagkatapos malaman ang tungkol dito, lumipat ka sa isang plant-based na dieta. Tama yan. Eksakto. Gaano ka katagal na natili sa plant-based diet na yon? Gaano ka katagal na sa plant-based diet na yon? Bueno, nasa loob ako ng 1 taon, ngunit sa huling 2 o 3 buwan, nagsimula akong mawalan ng disiplina at nagsimulang kumain tulad ng mga regular na tao, wala pa ring karne, ngunit hindi malusog. Sa loob ng 2 buwan ng pagtalikod sa dieta at sa Diyos, ako ay nagkasakit muli. Ang hindi pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay tanda ng pagtalikod sa Kanya. And then after that, you, let's say, bumalik ulit sa sincere way of eating you had before. Nang gumawa ang Diyos ng isa pang himala, sinimulan kong itama ang mga bagay. Pero, Ako rin, paano ko ito may lalagay ng sapat at tumpak? Sa isang medyo malalim na estado ng alam mo, isang tiyak na uri ng pakiramdam. pagbabago-bago. Ako ay nasa isang pabago-bago, medyo hindi matatag na kurba. Hindi talaga ako naging matatag. Masigasig akong nagtrabaho para sa Diyos at patuloy na nagbabala sa mga tao. Ngunit wala ito sa ganap na kabuuan nito. At pagkatapos ng makabuluhang ilang taon, partikular sa taong 28 o 27, ang aking tumor ay sumabog at lumaki sa laki na siyam sa 10 sentimetro. Kaya literal na kinain ang 3 bahagi ng utak ko. At kapag may kinakain at tinanggal sa utak, hindi na ito maaaring tumubo muli dahil ang mga selula ng nerbiyos ay hindi lumalaki, hindi sila dumami. Kaya kung ito ay tinanggal, ito ay tinanggal. So kailan yon? Anong taon yon? Ang 2018. And sa 2018, ikaw. That was, let's say, that turning point for me, right? Sabihin mo sa akin, sa iyong pribado, personal na buhay, natatakot ka ba sa kamatayan? Naisip mo ba ito? Anong mga kaisipan, ang pinakamadalas na tumatakbo sa iyong isipan noong panahong iyon? Well, sa mga huling sandali noon, tawagin natin itong kamatayan na kung ano ang dapat, ako ay naging pinakamalapit sa Diyos.
Kaya sa partikular at mapaghamong oras na iyon sa mga taong iyon, nagkaroon ako ng tunay na matinding epileptic seizure dahil ang isang napaka makabuluhang ikatlong bahagi ng aking utak ay ganap na pinigilan. Kaya sobrang pressure ang utak ko. Ang tumor tulad ng makikita mo sa mga larawang ipapakita namin sa ibang pagkakataon ay nagtulak sa kabilang kalahati ng aking utak ng 2 sentimetro o higit pa. Mayroong, syempre, iba't ibang mga mapagkukunan ng epileptic seizure kahit na sa espiritual na konteksto ng isang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit kung ang isang bagay ay sanhi anatomikal tulad ng nangyari sa akin, kung gayon ito ay hindi tungkol sa aspetong iyon, ngunit literal na tungkol sa tissue ng utak na nawasak at sa pamamagitan ng napakalawak na presyon sa natitirang bahagi ng utak na halos 2 hanggang 3 masakit na makapal na sentimetro. Ito ay talagang nakakatakot tulad ng isang tao na sadyang nagdikit ng 230 volt electrical cable, hindi lamang 12, ngunit isang buong 230 na malalakas na volt direkta sa iyong tainga. At sa totoo lang, hindi ko man lang mailarawan ng husto ang lubos na pahirap at masakit na epekto. Kahit na ako ay ganap na napuno ng puot at tunay na nais na magdulot ng gayong pagdurusa sa ibang tao, hinding-hindi ko ito hilingin sa sino man kahit na sa isang figurang tulad ni Hitler. Ang ganitong pahirap ay bihirang maranasan. Nakipag-usap ako sa mga tao, ngunit wala sa kanila ang nakaranas ng matinding sensasyon na parang dinadaluyan ng kuryente mula sa isang 220 volt na kawad na tila hinahati ka. Ikaw ay sa mismong sandaling iyon sa iyong kamatayan, literal na nakaharap sa katapusan ng iyong buhay. Ano ang panahong iyon? Hindi ako naging mas malapit sa Diyos. Kaya't bago pa man ang malalim na sandali ng kamatayan, marahil 2 buong buwan na ang nakalilipas, nang ako ay naging lubhang mahina at mahina, kaya ko lang maglakad ng 20 o 30 hakbang lamang. Pakiramdam ko ang aking sarili ay unti-unting humihina at humihina sa bawat araw na lumilipas. Ngunit napakalapit ko sa Diyos na ang pag-asam ng kamatayan ay hindi ako natakot kahit kaunti. Ang tanging bagay lang siguro ay alang-alang sa aking mahal na asawa at sa aking pinakamamahal na anak na aking iiwan. Pero para sa sarili ko, wala akong naramdamang takot. Naramdaman kong naligtas ako. Nakarating ako sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos na kahit kamatayan ay hindi ko kinatakutan. Dahil alam natin na pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon sa ating henerasyon, bubuhayin niya ang lahat ng kanyang mananampalataya na tumanggap sa kanya at namuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa isang paraan, iyon ang parehong pinakamagagandang bahagi ng aking buhay. Ngunit sa parehong oras, nadama ko na magiging makasarili na makakuha ng kaligtasan para lamang sa aking sarili sa pamamagitan ng napakalalim na pakikipag-isa, habang napakaraming tao sa earth ang mamamatay magpakailanman. Kaya habang nakahiga ako, nagdasal ako ng malalim sa Diyos na kung ito ang kanyang kalooban na gumawa ng himala, dahil hindi ito simpleng pagpapagaling kundi paglikha ng utak dahil ang akin ay nawala. Kaya, oo. Linawin lang natin saglit. Kaya kapag ang isang malignant na tumor ay umabot sa advanced na yugto na sa kasamaang palad ay ginawa mo sa mga huling kritikal na araw na iyon, wala bang mabisang lunas? Ito ay kalunos-lunos na pinabayaan, hinahatulan sa isang hindi may iwasang kamatayan. Ang aking tumor ay lubhang malignant. May mga benign tumor na hindi cancerous, tumutubo lang sa utak, at ang mga tao ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon sa mga iyon. Maaari pa silang maoperahan, ngunit ang sa akin ay grade 3 at 4 at hindi ito homogeneous. Ano ang ibig sabihin ng 3 at 4? Well, mayroong 4 na grado ng mga tumor. Kaya ang una ay isang benign tumor na parang isang peklat at maaari itong alisin sa pamamagitan ng operasyon. Kung ito ay tapos na sa oras, maaari kang mabuhay. Pero mas mataas ang grade, mas imposibleng mapagaling ang pasyente. Nagkaroon ako ng hindi homogeneous na tumor na may mga bahaging may glioblastoma na siyang pinaka-agresibong tumor na mayroon. Tulad ng nakikita mo, magpapakita iyon ng isang imahe na may contrast agent mula sa MRI scan. Kaya, mayroong mga particular na puting lugar at ayon sa mga archive, walang sino man ang nakaligtas sa ganong uri ng tumor. Ang mga tao ay nabubuhay ng mga 1 hanggang 2 taon, depende sa laki ng tumor, ngunit walang nabubuhay ng mas mahaba kaysa doon. Talaga ipagpatuloy lang natin ang kwentong ito. Kaya noong 2018, nakahiga kang mag-isa sa iyong kama. Anong panalangin ang inialay mo sa Diyos?
Ano iyon? Bueno, nanalangin ako ng napakatagal. Wala akong relo noon, ngunit dapat ay hindi bababa sa 1 oras. Doon sa sagradong espasyong yon, buong kababaang loob kong ipinagtapat ang lahat ng aking mga kasalanan sa Diyos at ipinahayag ang aking taos pusong pagnanais na ialay ang aking buhay sa Kanya. Nasa business world ako. Ako ay isang ekonomista at kasama ang isang tagagawa, nagtatag ako ng malaking kumpanya para sa paggawa ng mga kagamitang pang-audio at lalo akong napalayo nito sa Diyos. Kaya kailangan lang ng Diyos na payagan na mangyari iyon para makasama ko siya at manatili sa tabi niya. Ngunit sa panalangin iyon, nanalangin ako sa Diyos para sa lahat, na humihiling sa Kanya na patawarin ako sa pagtalikod sa Kanya, sa pagsali sa negosyong iyon at sa lahat ng bagay na iyon. At ipinagtapat ko sa Kanya ang lahat ng maraming kasalanan na malinaw kong naaalala at taimtim na humingi sa Kanya ng Kanyang banal na kapatawaran at kung talagang Kanyang banal na kalooban, gaya ng nauna kong sinabi, na magsagawa ng isang tunay na mahimalang interbensyon upang makapagpadala ako ng isang mahalagang mensahe ng agarang babala sa lahat ng sangkatauhan upang ang maraming tao ay maligtas bago ang maluwalhating pagbabalik ni Jesus. At pagkatapos kong taimtim na magsabi ng Amen, malinaw kong narinig ang isang kakaiba, malakas na tinig. Hindi ko hahayaan na mamatay ka magpakailanman. Bakit forever? Dahil si Jesus ay darating sa ating buhay. Tingnan lamang ang lahat ng malalalim na krisis na ito na kasalukuyang nangyayari sa buong mundo. Itong mapang-aping diktadura na patuloy na umuunlad ng malalim sa harap mismo ng ating mga mata. Maraming tao ang naging bulag dahil unti-unti na itong nangyayari. Ngunit kung titingnan mo ang huling 20 taon, ang pag-iisip ng mga tao ay nagbago, ang kanilang kaisipan. Wala nang gustong makipag-usap kahit kanino. Yung mobile phone lang, buong araw hawak lang nila ang kanilang cellphone at nagbabasa. Kaya nagbago ang lahat. Ang imoralidad ay lumitaw ng eksklusibo sa buong mundo na hindi maintindihan. 20 maikling taon lamang ang nakalipas. Ang malalim na pag-unlad na ito ay lubos na hindi maisip. Ngunit tulad ng palagi kong sinasabi, dahil nakakapanghinayang natatanggap natin ito araw-araw sa maliliit, mapanlinlang na mga dosis, hindi na talaga natin kayang ganap na maunawaan ang malalim na paghina ng sangkatauhan na sa kasamaang palad ay lumitaw at humawak. Nakikita ko. Kaya nag-alay ka ng isang taos pusong panalangin sa Diyos na tumagal ng halos 1 oras. Ano nga ba ang nangyayari pagkatapos ng makabuluhang panalangin iyon? Bueno, nasa ospital ako at ang unang kawili-wiling bagay ay biglang ang mga estranghero, iba pang mga pasyente ay nagsimulang lumapit sa akin at nagtatanong kung may naririnig ba sila tungkol sa Diyos. At ito ay sa bansang tinitirhan ko noon. Isa itong atheistic na bansa na malayo sa Diyos. Bago ang universidad, ang una kong trabaho ay bilang isang X-ray technician at pinamamahalaan ko. Isang departamento na may MRI at tomography, kaya alam na alam ko kung ano ang kapaligiran sa mga medikal na bilog. At ang pag-uusap tungkol sa Diyos sa kapaligirang iyon ay imposible. Ngunit kawili-wili, mga 30 tao ang lumapit sa akin habang naroon ako, isang malaking bilang, at lahat sila ay nauuhaw sa katotohanan at nasabi ko ang katotohanan sa bawat isa sa kanila. Ang pinakanagulat sa akin ay nasa lahat ng mga taong nakilala ko, mula sa mga doktor hanggang sa mga responsable para sa kalinisan, ang pinakamahalagang karanasan ko ay kasama ang isang taong namamahala sa kalinisan. Kahit papaano sa pamamagitan ng aking asawa, nagsimula siyang magtanong tungkol sa akin. Mahirap talagang intindihin ng isang ganap na estranghero, mga taong nagtatanong sa paligid at gustong makipag-ugnayan sa iyo. Pagkatapos ay nagpalipas pa ako ng ilang araw sa ibang malayong lugar at sa kasamaang palad ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ang partikular na babaeng iyon. Kaya tumungo ako roon at kahit medyo malayo, tinawag niya ako kaagad. Goran, hey, pwede mo bang sabihin sa akin ang isang bagay na tunay na malalim tungkol sa katotohanan, tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus? Ibig kong sabihin, may mga hindi kapanipaniwalang mga himala na nangyayari at ang mga tao ay bumaling sa pananampalataya sa ospital na yon na sa totoo lang ay nabigla ako dahil hindi pa ako nakaranas ng ganoong bagay noon. Palagi kong pinag-aralan ang Biblia at ang mga huling panahon bago ang pagbabalik ni Jesus. Ngunit hindi ko pa nasaksihan ang gayong makapangyarihan at matinding mga gawa ng Diyos.
Masasabi ko na kahit ngayon, masinsinan akong gumagawa para sa Diyos at ang mga himala ay patuloy na nangyayari sa lahat ng oras. Halimbawa, kamakailan lang ako, sa pamamagitan ng ilang tunay at tunay na kakaibang mga pangyayari na sadyang hindi makatotohanan o maging kapani-paniwala, kahit papaano ay naabot ko ang partikular na taong iyon. Tinawag ako noon ng mga tao dahil may isang napakasaklap na babae na unti-unting namamatay sa isang agresibong kanser na ganap na natupok ang kanyang buong bahagi ng tiyan. Bawat organ ay ganap na nawala at ito ay tunay na kakilakilabot at nakakasakit ng damdamin na makita. Kaya dahil dito binisita namin siya ng aking pinakamamahal na asawa, taimtim na nanalangin kasama niya at nakipag-usap ng marami at sa haba tungkol sa Diyos, tungkol sa malalim at walang hanggang katotohanan. Pagkatapos nito, ipinadala siya sa palliative care unit ng klinika kung saan inilalagay ang mga taong nasa dulo ng buhay. Nagdasal kami at may grupo din ako. Maaari ko ring ipadala sa iyo ang link upang makasali ka sa amin sa Facebook at online. Anyway, ilang araw pagkatapos ng aming mga panalangin, ang babae ay pinalabas mula sa palliative care unit. Mas mabuti ang pakiramdam kaysa dati at ngayon ay sumasama siya sa amin sa aming grupong mga panalangin. Nararanasan namin ang ganitong mga bagay palagi, luwalhati sa Diyos. Iyan ang naging bunga ng aking pakikisama sa Diyos. Bago ang 2018, nagtrabaho ako para sa Kanya sa iba't ibang yugto, ngunit mula noon, inialay ko ang buong buhay ko sa Kanya. Dahil dito, maraming tao ang nakatagpo ng Diyos. Hindi dahil sa sarili kong kapangyarihan, kundi dahil ibinigay ko sa Diyos ang aking isip. Kaya nasabi niya ang malalalim na salita sa pamamagitan ko, hindi ako, kundi sa Kanyang banal na patnubay. Luwalhati sa Diyos. Gusto ko lang bumalik tayo ng kaunti sa iyong karanasan. Pagkatapos mong manalangin sa Diyos ng isang oras na panalangin, ano ang nangyari sa cancer? Ano ang sinabi ng mga doktor? Ano ang hitsura ng mga pag-scan pagkatapos? Bueno, habang ako ay nasa ospital, binuksan nila ito muli, alam mo, upang makita kung ano ang maaring gawin. At pagkatapos ay isinara nila ito. Naglabas sila ng humigit kumulang 1 sentimetro at kalahati ng tissue para sa pagsusuri, kung saan nalaman lang nilang stage 4 na ito. Ibig sabihin, ang pinakanakamamatay na tumor ay mayroon, isa na wala pa sa mga archive. Maaring laging may sa bilyon-bilyong tao isang nakaligtas sa isang bagay. Tulad ng mga bomba sa Japan, may mga nakaligtas kahit sa 400 na metro. Ngunit sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang tala sa mga medical na archive ng sinumang nakaligtas dito. Dahil ito ay mas mabilis at hindi kahit na may natural na mga therapy. Isa akong tagapagtaguyod ng natural na therapy na may mga herbal extract, hindi ang mga tinatawag na bitamina at mineral na ibinebenta sa mga bioshop kung saan kumikita lang ang mga tao. Ngunit sa mga tindahan na iyon, meron ding mga katas na ito. Halimbawa, ang calcium extract ay ginawa mula sa isang partikular na halaman sa karagatan at ito ay dapat mula sa isang buhay na sangkap. Dahil kung gayon, ang lahat ay pinongginiling. Kaya ang gusto kong sabihin ay sinusuportahan ko ang klasikong herbal na gamot na yon na mas malalim kaysa sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, kung saan hindi na pagtanto ng mga tao na ito ay tungkol sa pera. Ngunit upang makabalik sa orihinal na tanong, pagkatapos ng tunay na kahangahangang karanasang iyon, mabilis akong bumangon sa kama at mahusay na pinamamahalaan ng lahat. Ang mga tao ay patuloy na tumatawag sa akin na gustong makipag-usap sa akin habang ako ay nasa kanilang kama. Kahit na ang mga dedikadong nurse na pumasok upang suriin ako, lahat ng ito ay talagang kawili-wili at isang hindi malilimutang oras. Hindi ko alam, ang mga doktor ay hindi makapaniwala na ginagawa ko ito ng mahusay, kaya't pinanatili nila ako ng kaunti kaysa sa binalak. Pagkatapos ng 10 araw, ako ay opisyal na na-discharge at agad na umuwi kasama ang aking pamilya, bumuti at gumaan ang pakiramdam. Noong panahong iyon, nakatira kami sa isang nayon sa bundok at naglakad kami ng 10 kilometro sa mga burol. At bago iyon, hindi man lang ako makalakad ng 10 metro. Ngunit pagkatapos ng himala ng Diyos, naglakad ako na tumagal ng mahigit 3 oras pataas at pababa ng mga burol. Ang Diyos ay tunay na gumawa ng isang hindi maisip na himala.
Iyan ang masasabi ko at lahat ng doktor ay sumasang-ayon. Pinatingin ako sa doktor dahil hindi nila maintindihan ang nangyari. Isang doktor ang nagsabi, "Alam mo, Ginoo, ang Diyos ay hindi umiiral at ang mga himala ay hindi nangyayari. Dahil nawala ang tumor mo, hindi talaga ito nawala dahil hindi ito basta maglalaho. Sa halip, ang iyong katawan ay pinagsama ito at itinago sa gitna ng mga selula. Walang Diyos, walang himala, kaya ito ay isang posibilidad ng ebolusyon. Kaya ang katawan ay nakahanap ng paraan upang igulong ang utak na iyon para sa pag-andar. Ibig kong sabihin, malaki ang respeto ko sa mga doktor dahil sila ay lubos na nakapag-aral at nag-aaral ng higit pa kaysa sa amin na nakatapos ng regular na degree. Bilang doktor, kailangang gamitin ang sariling isip. Ang industriya ng pharmaceutical ang nagpapatakbo ng proseso sa universidad at binobomba ang mga estudyante ng maling impormasyon para maibenta ang gamot. Ngunit kailangang bigyang diin na ang mga doktor ay mahalaga. Sa natural na panggagamot, may mga tao na nagsasabing hindi na natin kailangan ng doktor. Ang balanse ay paggamit at pagsala sa magkabilang panig. Iyan talaga ang totoong nangyari. Ang mga doktor ay lubos na namangha. Ang ilan talagang umamin sa katotohanan at isa sa mga doktor mula sa grupong iyon, siya ay isang mahalagang miyembro ng aming grupo ng panalangin sa mahabang panahon. So actually, now that we're talking about doctors, naalala ko lang na may kaibigan pala ako na close ko. Siya ay isang doktor na may sariling kasanayan sa natural na gamot at siya ay isang napaka-opisyal na medical na profesional. Ngunit siya ay kasangkot sa bagong edad na relihiyon kung saan ang mga pamamaraan na nagmula sa kabilang panig ay ginamit. At pagkatapos, sa isang mahimalang paraan, ikinonekta tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ina na isang ateista at nakarinig tungkol sa aking karanasan sa pagpapagaling. At pagkatapos ay gusto niyang pag-usapan din namin ang tungkol sa kanyang kaso. Mayroon siya, paano mo nasabi? Ito ay isang sakit kung saan ang nerbiyos ay lumalala at sa lalong madaling panahon ay hindi ka makalakad. Ikaw ay humihina at nanghihina. Sa huli ay hindi mo maibuka ang iyong bibig at ikaw ay mamatay. Talaga ito ay walang lunas, walang mga tao na nakabawi mula dito. At kahit noon pa man, pinoprotektahan siya ng Diyos bago pa man niya kami makilala. Kahit na siya ay nasa bagong edad, ang kanyang sakit ay umuunlad ng mabagal sa loob ng 10 hanggang 15 taon na hindi karaniwan. Ngunit inihanda siya ng Diyos dahil alam niyang malalaman niya ang katotohanan. Sumama siya sa aming grupo at nang maglaon marami kaming napag-usapan tungkol sa katotohanan, relihiyon at iba pa. Maraming naging hadlang, sinisikap siyang pigilan ni Satanas at ngayon ay isa na siyang napakatapat na babae sa Diyos. And just recently, 2 or 3 months ago, natanggal lahat. Naging physically normal na siya kahit nasira na yung nerves na yon, nabalik lahat. At ngayon, sa edad na 68 taong gulang, siya ay naglalakad na parang siya ay isang binatilyo. Luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos. Sabihin mo sa akin mula sa oras na nanalangin ka hanggang sa ganap na paggaling. Gaano katagal iyon? Nangyari ba ito sa magdamag pagkatapos ng panalangin o may panahon ba na unti-unti itong nawala? Naaalala mo ba? Bueno, tulad ng sinabi ko, bumangon ako kagad pagkatapos noon at nanumbalik ang aking lakas. Ngunit maaaring tumagal ng 1 o 2 taon para tumira ang lahat, para malinis ang mga deposito ng dugo sa utak at para sa lahat upang... Ngunit kailangan kong sabihin, hindi ko iniisip na magsisinungaling ako. Iniwan ako ng Diyos na mahina. Kaya kahit ngayon, hindi ako ganap na malakas kapag tinitingnan natin si Apostol Pablo, halimbawa. 3 beses siyang nanalangin sa Diyos na alisin ang sakit sa kanyang ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, gaya ng nababasa natin sa Biblia, sapat na ang itinanong mo, huwag mo na akong tanungin patungkol dito. Kaya madalas iniiwan ng Diyos ang mga tao sa pagdurusa para hindi sila maging mapagmataas. Bilang manager, baka nagkaroon ako ng pride at iyon ang dahilan kung bakit ako iniwan ng Diyos ng ganito. Dinala niya ako sa lahat ng dako, ngunit sa huli, sa sarili at pagpapakumbaba. Ngunit ako at tayo ay kailangan pa ring magdasal palagi sa Diyos na huwag na tayong mabuo muli ng ating masasamang katangian. Siyempre, sabihin mo sa akin sa buong panahon
ng iyong sakit, iyong bakasyon sa sakit, ang hirap, ang mga paghihirap na iyong pinagdaanan. Ano sabihin natin ipinakita sa iyo ng Diyos sa buong karanasang iyon? Pag-ibig. Pag-ibig. Anong uri ng buhay ang namuhay mo noon? Yon. Namuhay ng karaniwang pamumuhay ng isang regular na mamamayan. Hindi ako sangkot sa krimen o anumang partikular na masasamang bagay. Ngunit ang sitwasyon ay ganoon. Sa harap ng Diyos, ang mga kriminal ay kadalasang mas malapit sa Kanya at sa kaligtasan kaysa sa mga taong nanlamig. Nanlamig ang mga nakakakilala sa Diyos kapag ating pinagmamasdan. Alalahanin natin ang magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus. Naligtas siya, ngunit ang lahat ng mga Hudyo na pumatay sa Kanya na malapit sa Diyos ay hindi naligtas. Kaya tinutukoy ng Diyos ang ating responsibilidad ayon sa ating kaalaman. Dahil ako ay anak at apo ng mga pastor, mga Kristiyanong mangangaral, mas marami akong alam kaysa sa iba. Sinusukat ng Diyos ang kasalanan ayon sa kaalaman, kaya ang mga hindi pa nakarinig na may Diyos ay maliligtas ayon sa kanilang pagkatao at kaalamang taglay nila. Ngunit kung mas malalim ang ating kaalaman sa isang paraan, mas protektado tayo. Dahil mas malalim ang ating kaalaman, mas malapit tayo sa Diyos at mas protektado tayo. Ngunit sa parehong oras, mas responsable din tayo. Tama yon. Kaya, ulitin ko, ang kaalaman ay hindi kondisyon para sa kaligtasan, ngunit nakakatulong ito. Si Satanas kapag mayroon tayong kaalaman, ay mas madaling maakay tayo sa bagong panahon sa lahat ng uri ng mga bagay. Sasabihin mo ba na sa iyong buhay, isalang-alang natin bago ang makabuluhang sakit na iyon, nakapagtatag ka ng isang maunlad na kumpanya, isang matagumpay na negosyo at iba pa? Talagang inirerekomenda mo ba na ang mga tao ay aktibong pumasok sa mapaghamong mundo ng entrepreneurship upang ganap na sakupin ang kanilang isipan sa mga hinihingi at nakakaengganyo na mga bagay? Hanggang saan ba dapat ang isang tao upang hindi ito maging isang idolo sa iyong buhay? Well, business itself is not a sin, let's say. Ang mga tao ay kailangang mabuhay at gumana. Siyempre, ang punto ay ano ang sentro ng ating buhay, nasaan ang ating mga iniisip, at kung gagawa kami ng negosyo kung saan kami nagtatrabaho ng 15 oras sa isang araw dito, hindi na namin kaya. We need to acknowledge, I honestly can't even truly say na ako ay ganap na banal at matuwid ngayon. Dahil bilang tao, tayo ay patuloy na lumalaki at tumuunlad. Dahil bago ang pagbabalik ni Jesus, kailangan nating maging banal. Balang araw baka pag-usapan din natin ang aspetong iyon, ngunit nawala ang aking pag-iisip. Huwag mag-alala, huwag magkatubiling tumalon. Itap lang ito para tumigil ito sa pag-vibrate. Oo. Pakiulit lang ang tanong. Na-distract ako ng phone ko. Inirerekomenda mo ba na ang mga tao ay pumasok sa entrepreneurship? At hanggang saan kaya iyon bago ito maging, sabihin nating, isang idolo sa iyong buhay? Bueno, malinaw nating makikita na sa lumang tipan, ang pinakamayaman at pinakamaunlad na tao sa mundo ay ang pinakatapat at debotong sa parehong panahon. Kaya maliwanag na ang kayamanan mismo ay hindi isang hindi malulutas na hadlang sa pagkamit ng kaligtasan. Ngunit sa kasamaang palad, gaya ng malalim na sinabi ni Jesus, kakaunti lamang ang mayayamang tao na tunay na nakapasok sa kaharian ng langit. Hindi tayo makakadaan na parang kamelyo sa makipot na tarangkahan. Sa pananaw ko, negosyo ay negosyo lang kung ginagabayan at pinamumunuan tayo ng Diyos, maging sa negosyo, at nananatili tayong kumakapit sa Kanya upang kapag tayo ay nagtatrabaho, tayo ay nagdarasal at humihingi ng patnubay sa Kanya sa dapat nating gawin dito. Lokohin ba natin ang business partner natin? Magiging hindi tapat tayo? Magnanakaw ba tayo sa anumang paraan? Ngunit hindi rin yon ang punto. Ang punto ay kung ano ang nasa gitna ng ating pag-iisip. Kung makikita natin yan dahil sa negosyo, hindi natin ang manalangin ng hindi bababa sa isang oras sa umaga pagkagising natin. Kung sa tingin natin ay humihinto na tayo, na ang stress mula sa negosyo ay pumalit sa ating lakas, na wala na tayong lakas para bumangon at magdasal ng isang oras at magdasal sa gabi bago matulog, iyon ay dapat maging tanda sa atin na ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay ganap na gumaling mula sa karanasang iyon. Ngayon ay 2025 at sabihin nating humigit kumulang 4 o 5 taon na ang nakalipas mula nang makalaya ka mula doon. Tama ba yon? Baka mas marami pa.
Iyon ay 28, hindi. Ito ay 20-25. Iyon ay 80. Taon. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Naniniwala ako na magiging kawili-wili ang mga manonood. Mayroon ka bang anumang mga problema sa kalusugan na dinadala mo mula sa panahong iyon? Ayon, mas mahina ang pakiramdam ko. Ibig kong sabihin, hindi ako si Apostol Pablo o propeta para maintindihan mo ako. Ang tanging pagkakataon na malinaw kong narinig ang tinig ng Diyos ay noong pinagaling niya ako. Simula noon, wala na akong narinig na malinaw na boses. Madalas kong napapansin na bumubulong si Satanas. Madalas maging ang sarili nating iniisip na parang may narinig tayong nagsabi ng isang bagay o may kausap sa atin ay kadalasan ay sarili nating iniisip. Kaya doon kailangan mong maging maingat. Yan ang masasabi ko. Ganon din sa sarili kong karanasan. Kaya ginagabayan tayo ng Diyos. At kapag malapit tayo sa Kanya, sa kalaunan ay naririnig natin ang Kanyang mga salita. Ngunit nililimitahan tayo ni Satanas. Tandaan natin halimbawa ang mahalagang sandali kung kailan, ano ang pangalan niya, ang direktang inapo ni Abraham mula sa angkan ni Esau, si Jacob, noong tanyag na nakipagbuno siya kay Jesus. Ang banal na Biblia ay tahasang nagsasaad na ito ay isang anghel. Ngunit sa isang partikular at makabuluhang teksto, malinaw na inilalarawan iyon ng isang tunay na mahusay at iginagalang na may akda. Sa oras na iyon si Satanas ay tusong bumubulong sa kanyang likuran, patuloy na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, hindi mo mapapanalo ang pakikibaka na ito, sinusubukang maghasik ng pagdududa at kawalan ng pag-asa sa kanyang isipan o manalo at maging mapuot. Sa madaling salita, kailangan nating maging maingat sa supernatural na mundo dahil doon si Satanas ang naroroon. Napansin ko na sa maraming kilusan na nagsimulang kumilos patungo sa katotohanan, si Satanas ay agad na nagpakita doon at nauwi sila sa mas masahol pang apostasya kaysa sa dati. Ganap-ganap. Kasalukuyan ka bang nasa plant-based diet at nagre-rekomenda ka ba ng plant-based diet sa iba? Sa panahon ngayon, mahalaga ang isang plant-based diet. Isa lang ang masasabi ko kahit na talagang ibig sabihin ko, hindi ako umiinom ng mga produktong hayop. Ang mga halaman ngayon, lalo na kung hindi mo ito itinatanim sa iyong sariling hardin, sa iyong sariling lupa, ay napakaubos. At iyon, sa parehong oras, napipilitan tayong ubusin ang mga itlog. Ang mga itlog ay talagang ang tanging produktong hayop na naglalaman, hindi lamang karne. Hindi lamang isang bagay na matured, ngunit ganap na lahat ng kailangan para sa kabuhayan ng buhay upang ang isang kumpletong nilalang ay maaaring ganap na umunlad mula dito. Kaya ito ay isang kumpletong konsentrasyon doon. Kung isang araw ay dumating ang pag-uusig, hindi na ako magtataka kung palakihin natin sila noon, ngunit dapat itong itabi. Kaya ang mga itlog kailangan nating maging 99% sa isang plant-based diet. At halimbawa, dapat tayong gumawa ng mga tinapay na makakain. Talagang ginawa ng kaaway ang tinapay na pinaka-nakakalason na sangkap sa dieta ngayon. At sa trigo ngayon, ang istruktura ng gene nito ay manipulahin. Kaya ito ay naging lubhang mapanganib. Ngunit lahat ng mga varieties tulad ng emmer at iba pa, kung ginawa lamang ang mga ito gamit ang dry yeast, talagang hindi gamit ang sariwang yeast. At inihurnong sa paraang may mga butas sa tinapay. At ito ay ganap na tuyo. Pinakamabuting iwanan ito ng isang araw. Iyan ang isa sa mga pundasyon ng isang malusog na dieta at iba pa. Hindi ko na ito papasok ngayon kahit na ako mismo ang gumugol ng maraming oras dito. Siyempre. Ngunit kung maaari lamang nating ipaliwanag ng kaunti sa mga tao kung ano ang nararamdaman mo ngayon, ikaw ba ay ganap na malusog o mayroon ka pa bang anumang matagal na epekto mula doon? Yan ang kinaiinteresan ko. Well, kaya ko naman lahat. Ibig sabihin, nagsusulat ako ng mga libro, nakikisali din ako sa pisikal na gawain, at madalas akong nagmamaneho ng napakalayo, partikular na 600 na kilometro sa isang direksyon, na medyo isang malaking paglalakbay. I can work normally, pero feeling ko medyo hindi na ako katulad ng dati. Mas mahina ako? Nakakaramdam ako ng kahinaan at nagpapasalamat ako sa Diyos para dito. Kasi sa katunayan, ito ay nagpapanatili sa akin. Tulad ng halimbawa ni Apostol Pablo, ito ay patuloy na nagpapanatili sa akin ng pagpapakumbaba para hindi ako maging mayabang at mapalayo sa Diyos. salamat. Ikaw para diyan.
At kaya sabihin natin, bilang isa sa pinakahuli at pinakamahalagang tanong, ano ang gusto mo bilang isang taong tunay na dumanas ng napakalaking trahedya at matinding kalungkutan sa buhay? Sa isang makabuluhang aspeto, ano ang masasabi mo sa mga taong dumaranas ng mahihirap na sitwasyon sa buhay na nakikipagpunyagi sa mga malulubhang sakit? Ipaubaya ko sa iyo na bigyan sila ng mensahe. Well, isa lang ang masasabi ko. Ang Diyos, gaya ng binanggit natin sa konteksto ng tanong tungkol sa pagbabagong loob at kaligtasan, inaasahan ng Diyos na gawin natin ang ating bahagi kung ano ang kaya nating gawin. Ibig sabihin, pinapagaling ng Diyos ang mga black na tao sa Africa na walang ginagawa kung wala silang ginagawa dahil wala sila sa posisyon na gawin ito. Ngunit para sa amin kung saan may magagawa kami, inaasahan niyang lumipat kami sa isang malusog na dieta at gumamit ng mga katas ng halaman. Ngunit kahit ang mga iyon ay hindi makapagpapagaling ng mga malulubhang sakit at yan kailangan ng tulong ng Diyos. Ngunit sa ating bahagi, dapat nating talikuran ng karne, alkohol, kape, sigarilyo, mga nakakapinsalang bagay, itim at berdeng tsaa, kaya lahat ng hindi malusog na mga bagay. Sa aking pahina, siya nga pala, lubos kong inirerekomenda sa iyo. Mayroon akong 2 dedikadong pahina at grupo sa Facebook at sa internet at doon madali mong mahahanap ang isang komprehensibong seksyon tungkol sa malusog na nutrisyon. Mayroong isang detalyadong libro na maingat kong pinagsama-sama mula sa ilang mga estimado na may akda na lubusang nagpapaliwanag sa lahat ng mga pangunahing prinsipyo ng kalusugan, mahahalagang extract na talagang kailangan at iba pa. Sa tingin ko, maaari mo bang isulat ito sa screen? Kaya mo makukuha mo yan. Ang pinakamahalagang bagay ay kumain ng malusog, kumuha sa ilang mga sakit. Halimbawa, mayroong 120 beses na puro katas ng kamangyan. Kaya ang regular na katas ng frankincense ay malusog, ngunit hindi ito gumagaling. Kung kukuha ka ng mataas na konsentrasyon sa mga malalang sakit na iyon, tulad ng nabanggit mo, maaari itong gumaling. Kaya ang isang malusog na dieta ay kinakailangan, ngunit mayroon ding mga espesyal na remedyo na kasama sa aklat na inihanda ko. At kapag ang lahat ng iyon ay kinuha, posible na mabawi ang kalusugan kahit na sa mga huling yugto. At Ginagawa ng Diyos ang natitira. syempre, kaya irerekomenda mo rin na gawin namin ang lahat ng nasa sa amin hanggat kaya namin. Lahat-lahat nasa atin na. Lahat ng bagay na nasa atin at panalangin sa Diyos palagi ang pagsuko sa Kanya at iyon. Bagong kapanganakan at yun ay nagpapakita mismo. May tatanong lang ako. Kung nakakita ka ng isang taong napopoot sa iyo, na umaatake sa iyo, na nananakit sa iyo sa iba't ibang lugar, kabilang ang negosyo at nakakaramdam ka ng pagkamuhi sa taong iyon ay dapat na isang senyales para simulan mo ang pagdarasal sa Diyos na bigyan ka ng buong pagmamahal sa iyong puso. Upang kung paanong inibig ni Jesus ang kanyang mga kaaway, dapat din nating ibigin ang ating mga kaaway. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong yumukod sa ating mga kaaway, ngunit hindi tayo dapat mapuot at kahit na ang ating pinakamasamang kaaway ay dumating sa atin, dapat natin siyang tulungan. Goran, maraming salamat sa pagiging mahalagang bahagi ng insightful na podcast na ito. Kung maaari, magtanong ako ng isang huling malalim na tanong. Malinaw na iniligtas ka ng Diyos mula sa matinding karamdaman upang maging nagniningning na liwanag sa mundo. Ang hayagang ibahagi siya at ang kanyang banal na salita kung ito ang iyong huling taus-pusong pananalita. Ang malalim na mensahe ang gusto mong iparating sa lahat ng tao. Mahal ka ng Diyos at ni Jesus. Wala nang hihigit sa pagmamahal na ibinigay ng Diyos Ama at ni Jesus.